Kilala niyo si James? Si Jaime. No? Si James. Yung half-brother ng Panginoong Jesucristo. No? So, let's all rise please. Let's all stand bilang pag-aalang sa salita ng Diyos. Basahin natin yung James chapter 1 from verse 2 to verse number 5. No? Ito lang muna ang pag-uusapan natin mula dito sa mga talatang ito. Pag-uusapan natin ang mahalagang puntos na binalangkas ni James. No? So in James chapter 1 verse 2, pakisundan nyo na lang sa inyong mga Biblia, sabi diyan, Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that he may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God, that give it to all men liberally and upbraided not, and it shall be given him. All right? Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli niyo po kaming dinala dito sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa inyong presensya. At salamat din po pa ng Diyos sa inyong mga anak na narito ngayon. Salamat sa pribilehiyo na kami po pinagsama-sama niyo sa gabing ito upang sumamba po sa inyo at makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Salamat po ng Diyos sa pribilehiyong ito. And I pray na patuloy po yung pangunahan, kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo naman bibig ng inyong lingkod. At kayo po ang Panginoon ang umabot sa pangangailangan po ng inyong mga anak. Ano mang pangangailangan ng inyong mga anak, abutin mo sa gabing ito. Nakakailangan ng kaligtasan, iligtas mo pa ng Diyos. Nakakailangan ng paglago, palaguin mo, Panginoon Diyos. Nakakailangan material, financial, o kagalingan, physically or emotionally, spiritually. O God, kayo po ang umubot ng pangangailangan po namin sa gabing ito. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng maayos na internet connection sa ganun ang aming mga kapatiran na sa kanilang tahanan ay maliwanag din po makarating sa kanila ang inyong mensahe. At kayo po, O Diyos, nawa ang patuloy na yung mataas sa gabing ito. Maayos na sound system at lalo tigit maayos na puso sa pakikinig ng inyong mga banal na salita. Maging handang sisidlang nawa ang aming puso at isipan, maging bakante para sa iyong mga salita, O Diyos. So God, maraming salamat po. Papalain niyo po ang aming pastor. Saan man po siya naroon ngayon, sa po ng kanyang mga kasamang miyembro ng tahanan at ng church. O God, Panginoon, paingatan mo po at pagpalain mo po and make him also a blessing sa mga taong kung saan po siya naroon. O God, salamat po, Panginoon, at ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At muli, Panginoon, kung may nakikita mong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. All right, tulad ng sabi ko, ito'y sulat ni James. No? Si James ay, nabanggit ko na kanina, ay half-brother ng Panginoon in the flesh. Nung nagkatawang tao ang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ang unang iniluwal ni Mary na hindi pa sila nagkakatabi ni Joseph, no? Dahil ang pinagbuntis ni Mary sa Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, no? Kaya huwag kayong ma-confuse. Kung ngayon mo lang nalaman may kapatid pala si Jesus, meron talaga. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawan tao sa pamamagitan ni Mary. Kaya nga, Virgin Mary. No? Pero si Mary, hindi siya Diyos. Hindi siya ina ng Diyos. Ina na siya ni Mary sa flesh, sa laman. Pero hindi siya Diyos tulad ng dasal ng dati nating pananampalataya. So, hindi Ginoo, unang-una, hindi Ginoo si Mary. No?
Siya ay ginang. Dapat abagi ng Maria. Hindi siya kasi Diyos. No? Siya ay tao na kinasangkapan ng Diyos para magkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At yun na nga, pagkatapos niya ng anak, at isa doon si James, no, sa mga naging anak ni Mary. At ito si James, nung buhay pang Panginoon, hindi siya naniniwala kay Jesus. No? Hanggat hindi namatay at nag-resurrect ang Panginoong Kristo, saka pa lang siya naniwala sa Panginoong Kristo. Pero ang kagandahan doon, buhat nung naniwala siya, buhat nung sumampalataya siya sa Panginoong Kristo, grabe naman yung pananampalataya niya. Grabe naman yung boldness niya sa kanyang pananampalataya. At marami tayong matututunan sa mga prinsipyo o katuroan na pinahayag ni James. No? Marami tayong matututunan. No? Siya ang nagcha-challenge siya ng mga mananampalataya na tamad. No? Kasi si James ay practical believer na ibig sabihin ay sinasabuhay niya talaga yung kanyang pananampalataya. Kaya nga ang challenge niya sa mga mananampalatayang tamad, sabi niya, pakita niyo yung pananampalataya niyo at ipapakita ko rin sa aking mga gawa sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Kasi yung nakita niya mga mananampalataya, walang makitang magandang bunga, walang makikita magandang gawa. So, tina-challenge nila, gumilos. Kasi ang totoong mananampalataya ay hindi tamad. No? Kumikilos. Lalo na sa larangan ng gawain ng Panginoon. No? Ito mga Kristiyanong ito, during this time, na tina-challenge ni James ay mananampalataya pero may pagkukulang sa pananampalataya. No? Magpagkukulang sa gawa at hindi tuloy makita yung pananampalataya. Pero si James, pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Pero wag kayong ma-confuse doon kasi may mga nangangaral na ang pananampalataya na walang gawa ay hindi ligtas. Hindi totoo. Kaya ang pananampalataya plus gawa ay maliligtas ka. Hindi po ganon. Ang kaligtasan ay hiwalay sa paggawa ng mabuti. No? To get saved is one thing and to do good things is another thing. No? Pero yung mabuting gawa, yan ay bunga ng pananampalataya dapat. Bunga dapat yan ng kaligtasan ng isang tao. No? Kaya makikita natin dito na si James ay ang purpose ng kanyang letter na ito is to expose the unethical practices in the church, of course. Or kahit saan man, unethical practices both in the church and outside the church. And to teach right Christian behavior. Ito si James na nagtuturo na ito dapat ang ating trabaho. Ito dapat yung itong behavior na ito, tamang asal na ito, ang makikita sa atin kung totoo tayong mananampalataya. Amen. Kaya nga makikita mo yung book na ito na sinulat ni James ay ang pinaka-blueprint nito, ang pinaka-outline nito nahati sa tatlo lang. No? Yung chapter 1, makikita natin diyan pinakita ni James yung genuine religion. No? Sa atin, nakakling yung religion, nakayakap sa relihiyon. No? Pero pinakita ni James, ano ba talaga ang tamang relihiyon? Ang genuine religion. No? Tayo naniniwala sa relihiyon. No? Pero Baptist is not a religion, but this is a practice of faith. No? So makikita natin sa chapter 2 hanggang chapter 3, verse 12, makikita natin yung genuine faith. Pinakita ni James kung paano ipakita yung genuine, yung purong pananampalataya. No? And in chapter 3, verse 13 hanggang chapter 5, verse 20, genuine wisdom. No? Siya ang nag-challenge kung kinakailangan yung wisdom na galing sa taas ay it must be pure. No? Makikita natin diyan sa
sa mga talata na yan. Pero hindi tayo magdudwell dyan. Magdudwell lang tayo sa chapter 1, some part, yung binasa lang natin na mga talata. No? So, kaya ang pag-uusapan natin dito, mula sa mga nabasa natin, kung napansin nyo, sabi niya sa chapter 1, in verse 2, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation." That's why I want to talk to you on the subject, understanding trials and temptations. Of course, yung temptation na ginamit niya, it means trials. It is the trial of faith. No? So let's understand trials and temptation. I hope you're listening. Bilang mga Kristiyano, we're all subject to trials. No? Lahat tayo ay subject, lahat tayo ay puntirya ng temptation. Kaya ang pinakamaganda, unang dapat nating unawain, no? Na sinasabi ko, ang pinag-uusapan natin, understanding trials, understanding temptation. So the first thing that we need to understand, whether we like it or not, we will face trials. Facts yan. Yan yung sinasabi ni James. Sabi niya, count it all joy when you fall into diverse temptation. So we need the right attitude. The right attitude that we need is to be grateful. Maging mapagpasalamat tayo. Kaya nga sa count it all joy. When you fall into diverse temptation, yung ibig sabihin ng diverse dyan is different o yung iba't iba o maraming klaseng pagsubok. Yan ang ating Tagalog doon. Maraming klaseng pagsubok ng ating pananampalataya. Whether we like it or not, we will face trials. So the right attitude we need is to be grateful because it proves, ito'y nagpapatunay na ikaw nga ay isa sa mga anak ng Diyos. Kung hindi ka nakakaranas ng pagsubok, delikado yon. Alam mo, sabihin mo, matagal na akong Kristiyano, pero hindi man lang ako nahirapan sa buhay Kristiyano ko. Delikado yon. No, smooth ang buhay ko. Buhat nung ako naging Kristiyano, delikado yon. Pag smooth yung buhay mo, hindi mo nararamdaman na mayroong opposition sa buhay mo. Ibig sabihin yan, walang umo-oppose sa'yo, hindi ka nahihirapan, baka kasama mo yung opposition mo. No? Di ba? Ganito lang kasimple yan eh. Alika, Yasin. Huwag mo na isipin yun. Hindi ka naman iniisip nun eh. Ano-anong iniisip mo. Di ba? Dapat, ang sinasabi ko, whether you will like it or not, we will face trials. We will face temptation. At mararamdaman mo yan dapat kung Kristiyano ka. No, pagkaibigan ko to, hindi ako kukontrahin nito. Di ba? Kasakasabay ko to. Nung araw, kasakasabay natin yung Diablo. Anak tayo ng Diablo eh. Pero nung ipinanganak na tayo sa pamilya ng Diyos, nag-declare tayo ng war dito. Sa Diablo na to. Hindi ko sinabi namang ito Diablo. Illustration lang yon. So kaya, ito, dahil nagalit sa atin itong Diablong ito, kahit saan ka pumunta, pipigilan ka nito. Kaya mararamdaman mo, may opposition. Pero sabi ni James, count it all joy. You need to be happy when you face trials. No, hindi ko sinabing magpaka-ipokrito ka, may pagsubok na nga ako, tatawa pa ba ako? Hindi mo kinakailangan, sinasabi ko lang, i-mindset mo na ako ay dadanas ng anumang pagsubok, pero anumang pagsubok ang danasin ko, ang sigurado ko, kaya ako dumadanas ng pagsubok dahil ako ay anak ng Diyos. Di ba? Kaya mo ba makapagtulakan sa akin? Tulak mo ko. Kaya mo ba akong tulak? Kahit kaya ko siya, pero nahihirapan pa rin ako.
Di ba? Simpleng illustration. Yung Diyos na nasa sa akin, sabi ng Bible, greater is He that is in me that He is in the world. Ako ay walang panama sa diablong ito. Wala. Mas malakas ito sa akin that because of God that is in me, because sa Diyos na nasa iyo at nasa akin, mas malakas pa rin tayo sa diablong ito. Nakita nyo? Hindi siya makapanaig sa akin kasi mas malakas yung Diyos ko eh. Pero kung ako lang, hindi ko kaya itong diablo na to. No? So sabi ni James, gusto ko makita nyo whether we like it or not. Thank you. Mamaya na lang ulit. Whether we like it or not, we will face trials. Kabahan ka pag hindi ka nakakaramdam ng trials. Baka kasabay mo. Hindi ka nakakaramdam ng pagpalo ng Diyos kahit alam mong nandun ka palagi sa computer games na parang wala namang nangyayari sa akin ah. Wala namang masama sa ginagawa ko ah. Ganyan talaga ang yan ang paniniwala. Yan ang gustong paniwalaan mo. Yan ang diablo na gustong ikaw ay paniwalain sa kasinungalingan. Wala namang nangyayari sa akin kahit balik-balik, kahit marami akong girlfriend ha. Kapatid, pasalamat ka, wala pang nangyayari sa'yo. O, kita mo nga kahit na, hindi naman ako, huwag tayong magmalaki. No? Kung ikaw ay anak ni Jesus, nararamdaman mo dapat na mayroong opposition. Kaya dapat masaya ka pag ikaw ay dumadanas ng pagsubok. Kasi yan ay nagpapatunay lang na ikaw nga ay anak ng Diyos. Amen. Alam niyo ba na kadalasan ang diablo ang gagamitin niya sa atin para tayo ay i-tempt ay yung sarili nating weakness. Yung ating sariling weaknesses. No, kaya nga si James ay pinagbabantay niya tayo. Mamaya makikita natin as we go along. No? Pero gusto ko lang makita yung punto dito. Sa unang punto sinasabi ko, we need to understand that whether we like it or not, we will face trials. We will face temptation. Huwag kang matakot na ikaw ay dumanas ng pagsubok. Huwag tayong matakot. Kung buhat ng naging Kristiyano ko, alam mo, buhat ng naging Kristiyano ko, lalong dumami yung problema ko. So be it kung marami kang problema. Dalawa lang naman panggagalingan yan eh. Problema mula sa kaaway o problema dahil sa sarili mo. Dahil matigas ang ulo mo. Dahil matigas ang ulo natin. Pero kadalasan talagang ginagamit yung weakness natin para tayo ay hadlangan ng diablo para hindi tayo makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Ang sinasabi ko, the first point is whether we like it or not, we will face trials. So dapat naka-mindset na sa atin niya, huwag kang matakot. Nakakatakot naman pala yung buhay Kristiyano. Buti pa dati, meron ako narinig yan, buti pa dati nung wala ako sa church wala akong problema. Wala kang problema kasi nga, wala ka pa sa Panginoon. Pero akala mo lang yun, wala kang problema. Pero pag nagka-problema kang malaki yun, malalaman mo na hindi mo kaya. Apart from God, pag wala ka sa Panginoon, hindi mo kakayanin. No? Yun naman ang number 1 pangluloko sa atin ng diablo eh. Paniwalain tayo sa kasinungalingan. Kaya pag wala ka nang magawa, lugmok ka na sa problema. Alam mo, pagka lugmok ka na sa problema, ano ang gagawin ko? Ano po to? Hindi ko masabi sa nanay ko. Ganito, ganun. Lugmok ka na sa problema mo. No? Ang sasabihin sa'yo ng diablo, mahirap na yung problema mo. Hindi mo kaya yan. Tumakas ka na. Oo. O kaya, magpakamatay ka na lang kaya. Meron ba nakaisip ng ganyan? Ha? Kasi nga, yan ang gusto ng diablo, i-ruin, i-destroy ang buhay ng tao.
Yan lang naman ang layunin niya sa tao eh. Sirain ang ating buhay. Kaya nga, kung ikaw ngayon ay Kristiyano na, kung ikaw ay ligtas na, dapat mong maintindihan na ikaw, kung ikaw man ay bagong mananampalataya ngayon, bagong naligtas ngayon, sigurado ko, minsan isang araw ay dadanas ka ng pagsubok. But don't worry. No? I-set mo sa mind mo, nadadanas ka ng pagsubok kasi hindi ka na anak ng dyablo ngayon. Anak ka na ng Diyos. No? Pero pag wala kang nadadanas na matagal ka ng Kristiyano, delikado yon. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Pag wala kang problema, buhat yung naging Kristiyano ka. Pero kung mas dumami yung problema mo, mas naniniwala pa ako ron. Kung dumami yung problema mo, buhat yung naging Kristiyano ka. Bakit? Ayaw ng dyablo na ikaw ay makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Yayamang ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Amen. Pero wag mo rin naman pagbintangan yung dyablo palagi sa katigasan ng ulo mo. Yung dyablo talaga eh. Minsan, kagagawan mo na, dyablo pa rin sinisisi mo eh. Dyablo talaga, kaya hindi ako nakapagsimba eh. Ikaw naman yung hindi nagsimba, hindi naman yung dyablo. Ikaw. Dyablo talaga, kaya hindi ako nakasunod sa magulang ko eh. Hindi na problema ang dyablo, problema mo na attitude mo, kapatid. Kung alam mo lang ang salita ng Diyos, na ang sinuturo ng salita ng Diyos, kung ikaw ay anak, kinakailangan mong sumunod sa magulang mo sa lahat ng panahon. Amen. So whether you like it or not, you will face trials and temptation. I hope you do believe that. And the second thing, to understand trials and temptation. Sabi niya sa verse 2, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yan na yun mismo. Trying of your faith worketh patience. No? So, while we are facing trials of faith, habang tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa ating pananampalataya, it could develop our patience. When you say patience, it is endurance, constancy. No? Nakakita ka na ng isang marathoner? No? Alam niyo ba yung marathoner? Sino hindi nakakaalam ng marathoner? So lahat nakakaalam? Sino nakakaalam ng marathoner? Taas ang kamay. Wala pala kayo lahat alam eh. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang alam nyo. Tinanong ko kayo kung sino nakakaalam, wala. Tinanong ko nakakaalam, wala din. Anong alam nyo? Magpasaway. So, sino nakakaalam ng marathoner? Taas ang kamay. Hindi nga alam yung marathoner. Yung marathoner, yung tumatakbo. Nagkukumpit para manalo. It is a competition, sports. No? So alam niyo ba na ang number one dinidevelop sa marathoner, hindi yung speed eh. Yung speed sa mga sprinter yon. Yung 100 meter dash, 200 meter dash, 300 meter dash, 500 meter dash. Sprint, bilis yun. Pero pagdating sa marathoner, sa marathon, ang dinidevelop din ay endurance. Na kahit mabagal ka, kasi karaniwang takbo ng mga marathoner, malalayo. 10K run. Ibig sabihin, 10K miles, 10 kilometers, 10 miles run, 20 miles, 30 miles. So, ang kinakailangan mo talaga dyan ay endurance. No? So, sabi ni James, habang tayo ay dumadanas ng trials of faith, yan ay dinidevelop yung ating endurance. No, habang ikaw ay tumatakbo sa race, nagdi-develop yan ng iyong endurance para makarating ka sa finish line. I hope you're listening.
So, ganun yung pananampalataya. Ganun yung trials of faith. Tuwing dadanas ka ng pagsubok sa pananampalataya mo, ang dinidevelop nun, ang gustong ma-develop sa iyo ng Panginoon ay yung iyong patience. Yung iyong endurance. Yung constancy mo, yung kahit anong hirap, tuloy-tuloy, kahit anong maranasan nating hirap, tuloy-tuloy sa ating pananampalataya. Hindi konting problema tumitigil. Kung kailan naka 5 miles na 10-mile run, kung kailan napunta na sa 5 miles, sa kahihinto, di ba sayang? Bakit walang endurance? Walang patience. Kaya nga ganun ang trials, kaya nga may training. Habang wala pa yung actual na marathon, nasa training sila, tinatrain lang ko tumakbo hanggang sa ma-develop yung kanilang endurance. Ganun din sa buhay Kristiyano natin. Huwag sa konting pagsubok, titigil ka. Huwag sa konting problema, titigil ka. Nakakahiya yun lalo na kung ikaw ay tatay. Kaya nga sabi ni James, trying of your faith work at patience. Amen. Kaya hayaan natin i-try yung pananampalataya natin hanggang tayo ay magkaroon ng endurance. Amen. It will develop our patience. Huwag kang matakot na dumanas ng problema, na dumanas ng trials. Amen. Para ma-develop yung ating patience. For the trials of your faith, work at patience. Tanungin kita, sa palagay mo, na-develop na ba yung patience mo? Kailan ka pa naging Kristiyano? Ha? Hanggang ngayon ba, ikaw pa rin ay isang Kristiyano na pusong mamun? Balat sibuyas? Huwag lang makakapakinig ng masikip na salita at mag-quit. Ayaw na talaga sa simbahan na yan. Di ba? Di ba? So, yan ay, kaya nga paulit-ulit kang dumadanas ng trial ng pagsubok na yun para ma-develop yung patience. Kaya nga hanggat wala pa yung patience, sige lang. Sige lang. Tanggap lang ng tanggap. And before you know it, nandun ka na sa finish line. Lalo na kung ikaw ay Bible school student ngayon. Pansinin mo nung first year ka, ang dami-dami nyo. Ang dami nag-enroll ng first year. Pagdating ng second year, bawas na. Pagdating ng third year, lalong nabawasan. At pagdating ng graduating ka na, marami nang nawala. That's always the case. Kaya nga kinakailangan ma-develop yung ating patience sa pamamagitan ng pag-i-endure ng mga anumang pagsubok na tinakaharap natin sa buhay Kristiyano natin. Amen. Alalahanin mo na lang yung isang marathoner tuwing ikaw ay nagkakaproblema. Nagkakaproblema may marathoner, nagkakasakit din yun. Ha? Minsan, nagtatay din yun. Biruin mo, tatakbo ka ng 10 kilometers, 20 kilometers, tapos magtatay ka sa kalagitnaan. Pansinin mo, anong gagawin mo? Diba? Kaya nga, nag-iingat yan. Yung mga marathoner nag-iingat yan. Yung mga Kristiyano nag-iingat yan. Hindi niya hayaang mabutasan siya ng dyablo para siya ipahintuin sa kanyang pagtakbo. Kaya nga sabi ng writer ng Book of Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And let us run with patience. Sabi doon.
Yung kung saan tayo nilagay dito sa buhay Kristiyano na to, tayo ay tumakbo ng merong endurance, merong constancy, tuloy-tuloy hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ganyan pa rin ang ginagawa mo. Amen. Hindi yung ayoko na, wala na siya dyan. Nawala lang si wala ka na rin. Huwag ganun. Huwag tayong makipagkumpetensya sa tao. Hindi kapwa Kristiyano natin ang kakumpetensya natin. Habang tumatakbo tayo, ang kakumpetensya natin ay yung diablo. Minsan nasa harapan mo, minsan nasa tagiliran mo, minsan nandiyan sa upuan mo. Kita mo ngayon, papikit-pikit ka na naman. Kung ano ang kahinaan natin, dun tayo palaging tutuksoin ng diablo. At sasabihin niya, hindi mo na kaya, huminto ka na. Kita mo lagi na lang ikaw ang nasisisi, di ba? Ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Si Fred Aguilar yun. No? Kapatid, remember this thing, to understand trials and temptation, not only, the first thing, sabi ko, whether we like it or not, we will face trials and temptation. And then, the trial of your faith worketh patience. The trying of your faith worketh patience. It will develop our patience. Sige lang. Kung dati man patamad-tamad ka sa ministry, madidevelop lang yan habang ikaw ay nakikinig, nagpa-practice ng pananampalataya mo. Amen. Sige lang, anuman. Ang dinadanas natin ngayon, tuloy lang. Hanggang sa makakarating tayo, pare-parehas sa finish line. Amen. Then sabi niyo sa verse 4, lapit lang tayo, madali lang, 4 points lang ito. Sabi yan, but let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. Patience, sabi niya ni James, patience have her perfect work. Yung patience o yung endurance, yung constancy must have a complete action or complete labor so that you will be full grown or you will be maturing. Na? Sa pagharap mo ulit ng panibagong trials. Kasi tuloy-tuloy man ang trials. Trials of faith, tuloy-tuloy man. So you could perfectly overcome it. Yan lang, ganun lang kasimla ang ibig sabihin ng talatang ito. But let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. No? Sige lang. Tuloy lang, ang kailangan lang dyan, ang kailangan ng endurance, kailangan ng patience ay complete action. Complete labor. Magli-labor ka talaga, magpapagal ka talaga so that makakarating ka, magmamature yung iyong pananampalataya. Pag nag-mature, alam mong dumating sa iyong pagsubok, madali na lang i-overcome. Amen. Hindi mo kailangan ng call of friend. Hindi mo kailangan ng call of friend. Sir, pwede po bang call of friend? Tatanong ko lang kung paano isosolve itong problema ko. Hindi na. Kasi merong na-develop na eh. Yung patience mo ay nagkaroon ng complete action.
Pagtatrabahuin mo talaga, magle-labor ka talaga so that ikaw ay lalago sa pananampalataya, so that pagdating ng anumang trials ang dumating sa buhay mo, you could perfectly overcome it. Kaya nga, mani-mani na lang yung problema. Di ba? Nakikita nyo yung mga sanay sa hard labor. Nakakita mo si tatay Tony, sanay sa hard labor. Kaya kung mga simple-simpleng hindi na siya napapagod doon. Wala nang testing. Hindi na tatanungin, kaya mo ba to? Hindi na. No, titignan niya pa lang, madali niya nang magagawa. Amen. I hope na untawan po natin yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin is understanding trials. Understanding patience. I hope you're listening. Understanding temptation. Amen. Kaya nga kung ang bawat pagsubok na kakaharapin natin ay malalagpasan natin, wala nang mahirap na pagsubok sa susunod. Nahanda ka na eh. Handa ka na sa susunod na pagsubok. Di ba? Parang pag-aaral lang yan sa Bible school. Di ba? Mula nung lower level, parang medyo hindi naman masyadong mahirap. Pagdating higher, medyo parang okay pa rin. Nag-level up lang, pero kaya pa naman. Pagdating ng first year, parang medyo humirap na, pero kaya pa rin. Pagdating ng second year, ano ba to? Ba't nagkakomplikado na? Pero kaya pa rin. Pagdating ng third year, ang hirap naman, parang hindi ko kayang tapusin. Pero tuloy-tuloy, kaya pa rin. Hanggang sa nakarating ka ng fourth year, ang ihirap naman ang subject dito. Pero nakikita mo, nag-i-endure ka, nag-i-enjoy ka sa pag-aaral. Ini-endure mo ang bawat trials, ini-endure mo bawat testing, ini-endure mo ang bawat pa tinuturo ng mga teacher. Bawat examination, ini-endure mo. Amen? So in preparation yan sa graduation day, sa finish line. Di ba? Ganun lang kasimple yung illustration. Madaling unawain yung pagsubok. That's why we need to overcome it. We need endurance. We need to labor. Kailangan nating pagpakalan. So tuwing dadanas tayo ng trial, sige lang. Parang mahirap man, pero sige lang, gagawin ko pa rin. I-overcome ko pa rin yan. Amen. Parang kahit na ba antok ka na, ano ba naman ito? Tuwing service na lang inaantok ako, pero pinipilit mo pa rin dumilat yung mata mo. Pinipilit mo pa rin magising. Lalo na pag ginigising ka. Ano ba naman ito si pastor? Kaigi-igi na hindi siya gumigising ng alas 4. Ginigising kami ng alas 4. Ang aga-aga naman noon, pwede namang alas 5, pwede namang alas 6. Di ba? Sige lang. Sige lang. And before you know it, meron ka ng body clock. Hindi mo kinakailangan gisingin. Hindi mo na kinakailangan ng alarm clock. Kusa kang gigising kasi nakaset na yun, naka-alarm na sa body mo. Kailangan gumising ng alas 4 naman din nga, mananalangin ako, makikipag-usap ako sa Panginoon. Kinakailangan kong gumising at makapanalangin at makapakinig ng daily devotion. Kinakailangan kong makinig ng the key to success. The only key for your growth. Diba? Amen. I hope you're getting the point. Nakakapit na ako. Okay, mag-alala. So, anumang pagsubok ang danasin natin, basta willing tayong i-endure yan, willing tayong lagpasan yan,
willing tayong trabahuin yan, malalagpasan mo sigurado yan. At pag nalagpasan mo yan, makikita mo, may panibago ka na namang kalakasan. Ha? Bawat pagpapractice ng marathoner sa araw-araw before the D-Day ng competition, nagdi-develop ng kanyang endurance sa bawat pagpapractice before the D-Day. Ganun din sa atin mga Kristiyano. Araw-araw may iba't ibang trials. May iba't ibang pagsubok tayong dinadanas. Pero para ma-develop yung ating endurance, we need to work it out. No? Parang pag-gym lang yan. Gusto mong ma-develop yung muscle mo, you want to work it out. No? Gusto mong ma-develop yung endurance mo, kailangan mong tumakbo ng tumakbo. Gusto ma-develop yung mind mo, kinakailangan mong practicein ng pagtisin, mag-isip. Pero pag tinamad ka ng mag-aral, ay talaga, hanggang F ka na lang talaga yan, hanggang F ka na lang yan. No? Kailangan mag-level up. Kaya nga, magli-labor ka, kailangan mo, kahit mahirap, sige lang. Parang mountain climbing lang yan. Para makarating ka sa tip, sa peak ng bundok, you have to climb. Or else, pagka dating mo sa kalagitnaan, napagod ka, magpapadaus-dus ka na lang pa uwi, pabalik. So, hindi maganda yun. Walang madidevelop sa'yo dun. No? Pero sige lang, habang humihirap, lalo mong nilalakasan. Lalo kang nagli-labor. Habang merong binibigay sa yung responsibility, parang mahirap. Sige lang, i-endure ko to, i-enjoy ko to. Amen? I hope na unawaan po natin ang ating pinag-uusapan. Then number 4 and last. Sabi ng verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. No? So the last point is, just in case you failed the first time. Wala, nag-fail ka na eh. Hindi mo nakayanan. Huminto ka at bumalik ka ulit sa first year. Huminto ka, bumalik ka ulit sa second year. Huminto ka, bumalik ka ulit sa simpleng pagiging miyembro. Huminto ka, hindi ka na ulit umaawit sa choir. Huminto ka, hindi ka na ulit nagtuturo sa Sunday school. Huminto ka, hindi ka na ulit nagso-soul winning. Pero, in case na huminto ka man, in case you failed the first time, just ask God the wisdom. Yung sabi ni James, nakita niyo? If any of you lack wisdom, let him ask God. In case you failed the first time, just ask God. Just ask God. What we need to ask from God, it is wisdom. Amen. Kaya nga yan yung pangunahin sa book of Proverbs. Kaya nga tayo may Proverbs araw-araw. Kaya yung ating daily devotion ay Proverbs because every Christian needs wisdom. Amen. Kailangan natin ng wisdom. I hope naniniwala po kayo sa sinasabi ko. Parang yung ating devotion ngayon, kaninang umaga, balikan lang natin yung Proverbs chapter 2. A familiar passage in the book of Proverbs. Ito naman ang pangunahin sa book of Proverbs eh. Wisdom. Wisdom.
We need the wisdom of God. We need the mind of God. Sabi niya sa Proverbs chapter 2 and verse 3, Yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her who as silver and searchest for her as for heath treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. It is the shield, buckler, shield. Ito'y proteksyon ng bawat mananampalataya, bawat lumalakad sa kalooban ng Diyos. He keepeth the paths of judgment and preserveth the way of his saints. Then shall thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. Then sabi niyo sa verse 10, When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant to thy soul, unto thy soul, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. Wisdom shall preserve thee, wisdom shall keep thee. Ito ang magpapanatili sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng endurance. Ito ang magbibigay sa atin ng katalinuhan para magpatuloy sa tama. Maraming nagpapatuloy pero hindi na sa tama. Nawala na yung constancy. Nawala na yung endurance. Nakakita ka na ng tumatakbo. Binigay na yung direction. Usually kasi sa marathon, merong route yan na ibibigay. Malalayo eh. Ito yung route na dadaanan mo para makarating ka. Dito ang finish line. Usually, iba yung finish line sa starting line. Nakita mo, tumatakbo ka. Alam mo na dati yung tamang daan. Pero nag-isip ka, ito ba yung daan o hindi? Na-confuse ka, bigla kang na-confuse at tinahak mo yung mali ng daan. I hope you're listening. But in case you failed the first time, just ask God. Just ask God the wisdom. Amen. Kasi ito ang magpuprotection sa atin. Discretion shall preserve thee, and the understanding shall keep thee. Ito ang magbibigay sa atin ng ability to overcome trials and temptation. Alam mo ba yung pag meron kang wisdom, tatawagin kang prudent man? Na pag ang prudent man, alam niya yung itsura ng diablo, malayo pa lang. Bago pa makarating sa kanya, iiwasan niya na to. Dapat ganun. That's why we need wisdom. That in case we fail the first time, just ask God. Who give it liberally. No? Nagbibigay ng masagana. Just ask. Ask. Minsan kaya naman tayo nagkukulam, we don't ask God. That's why we need pray. We need to pray. Kaya nga yung prayer every 4 o'clock in the morning, hindi yan pampahirap. Dapat yan ay pampadali ng buhay Kristiyano natin so that anumang dumating na trial sa atin, kaya nating ma-overcome. Amen. I hope ay nandito si Jumong. No? So wisdom is the principal thing. Sabi niya sa chapter 4, in verse 7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ganyan kahalaga yung wisdom na sinasabi ni James. Para pag nagkaroon ng problema, na-confuse ka,
ang Diyos magbibigay sa iyo ng katalinuhan para ma-overcome mo yung confusion mo. Hindi yung hihinto. Hindi yung magtatampo. Hindi yung magtatanong sa sa taong walang wisdom. No? Where there is a multitude of counselors, there is safety. Kinakailangan mo ng counselors na i-encourage ka para magpatuloy. Hindi para huminto. At magpasalamat ka kung meron kang kapwa mo Kristiyano na ikaw ay sinasaway tuwing ikaw ay magkakamali. Yang Kristiyano na yan, yung totoong nagmamahal sa'yo, yung totoong nagmamalasakit sa'yo, kapatid. Hindi yung nagtatapik sa'yo, okay lang yan. Sige lang, tuloy ka lang, okay lang yan. Ganyan talaga yung mga yun. Ha? Huwag kang maghahanap ng sympathy. Ang hahanapin mo ay Diyos. You need wisdom from God. We need wisdom all the time. Amen. Understanding trials and temptation. Whether we like it or not, we will face trials. I hope you do believe that. Kung hindi ka man nakakaranas ngayon, maghanda-handa ka, makakaranas ka. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos. Kaya nga, kung matagal-tagal ka ng Kristiyano, matagal na ako sa church, pero walang hindi ko nararamdaman na sinusubok ako, hanapin mo yung Diyos. Baka hindi ka pa totoong naliligtas. You need to get saved. And for you to get saved, just believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sampalatayanan mo lang ang Panginoon, ikaw ay maliligtas. Amen? Then the trials of your faith work at patience. Ang nade-develop ay patience. And patience have her perfect work. Ang constancy, ang endurance ay merong complete action, complete labor. Kasi yun ang magpapalago sa iyo habang ikaw ay nagli-labor. Habang ikaw ay nagpapagal. Sige lang, kahit mahirap, ano ba namang kuha ito? Buhat nung naging Kristiyano ako, lalo naman akong nagipit. Kaya ka nagigipit kasi nga, may gumigipit sa'yo. Di ba? Dati wala naman Kaya okay lang, hindi ka naman marunong mag-tithes dati Hindi mo naman alam yung dati, hindi mo naman alam yung offering dati. Pero natutunan mo yan, minsan iisipin mo, kaya siguro ako nagigipit kasi binabawasan ko yung pera. Pero samantalang, alam mo naman na prinsipyo ng Diyos yun. That seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano mang problema mo, ano mang iniisip mo, kusang ipagkakaloob sa'yo kung uunahin mo ang Diyos. No? Isa yan sa in-emphasize ni Pastor Hill kagabi. Yung huwag natin hayaan yung ating tahanan ay maging tahanan ng mga magnanakaw. Inere-echo ko po yung sinasabi ni Pastor Hill. Paano natin nasabi yung ating tahanan ay naging tahanan ng mga magnanakaw? Kasi yung mga nakatira sa tahanan hindi nagbabalik ng pera ng Panginoon. Hindi nagbabalik ng tithes. Amen? Yun yung devotion ni Pastor Hill kahapon na pre-preach niya rin kagabi. So wag natin hayaan na yung ating mga anak ay hindi matuto ng tamang pagbibigay. Bakit hindi natuto? Kasi hindi natin sila tinuruan. Bakit hindi natin sila tinuruan at hindi natin ipinakita sa kanila ang tamang pagbibigay? Isa pa doon, sabi ni Pastor, huwag mong gagawin yung tahanan na maging gaming place. Na yung mga anak mo, kanya-kanyang cellphone ang hawak at paano ginagawa? Nag-ML. Pinababayaan mo. Kasama ang anak mo may hawak na cellphone, sinong kausap, mga chatmate, textmate. Kapatid, bakit ba sila may cellphone? Kailangan ba talaga nila ng cellphone?
Kaya lang naman tayo nag-allow ng cellphone sa mga estudyante kasi may online class. Pero other than that, hindi na nila kailangan ng cellphone. Kaya nga dito yung mga nagpo-full time, yung mga nag-observe dito, wala silang cellphone. Nagagamit lang nila yung cellphone nila pag kailangan. Di ba, Yasin? Kaya nagpapalusot na lang. Amen. Kaya nga sabi ni Pastor, huwag natin gawing den ng mga sugarol yung ating tahanan, den ng mga manglalasing, den ng mga drug addict, ginawa ng pot session yung ating bahay. Gawin natin yung ating tahanan ng pagtagpuan natin sa Panginoon, the house of God. It must be the house of God. Kung saan natin kakatagpuin ng Diyos at magbibigay tayo ng glory sa Diyos. Don't allow your house to be a den of wicked people. Amen. Pag merong ayaw sumunod, palayasin mo. Huwag kang matakot. Nalalayas, baka lumayas, baka magrebelde. Kapatid, rebelde na yan dati. Kaya naman siya na malakas ang loob magrebelde kasi may napupuntahan siya. No? Pero try mong disiplinahin yung totoong disiplina. Na pag hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag mong pakainin. Pag hindi nagtrabaho, huwag pakainin. Yun ang sabi ng Biblia eh. Pag patamad-tamad, huwag pakainin. Pag patulog-tulog, huwag pakainin. Palayasin. Huwag tayong matakot. Ha? Kung yan man ang gagamitin ng Diyos sa iyo para ikaw ay subukin. O kung yan man ang gagamitin ng Diablo para ikaw ay pahintuin. Don't allow it to happen. Endure hardness. Endure trials and temptation. Amen. Because to overcome trials and temptation, it's God's way to maturity. Yun ang sabi ko kanina. No? To overcome trials and temptation is God's way unto maturity. Pamamaraan ng Diyos yan. Yung design ng Diyos, kaya may trial para i-overcome mo, i-endure mo. No? Para pag na-endure mo yan, natuto kang mag-endure. Sige lang, endure. Na-develop yung endurance mo, makikita mo na ikaw ay nagmamature. Amen. Hanggang mapunta ka dun sa full grown na kahit anong dumating sa'yo, kayang-kaya mo nang sawatain ang problema o anumang pagsubok. I hope the message is clear. Yeah. I hope the message is clear. Amen. Did you understand now the trials and temptation? Kayo, tinatanong ko, nauunawaan nyo ba ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagsubok o ibig sabihin ng tukso? Ha? Of course, yung temptation dito is trials. Pero pagdating dun, pag-aaralan sa susunod, pagdating dun sa verse 12, yung temptation na tukso, as in, tukso. Ititempt ka. Of course, sabi ni James, hindi ka ititempt ng Diyos para ikaw ay magkasala. No? Kaya may temptation para ikaw ay lumago. Hindi para magkasala. Amen. That's the purpose of temptation. That's the purpose of trials and temptation. For us to grow in the faith. Amen.
Fathers and mothers, Amen, Pastor. we need this kind of understanding. Tayo ang discipler ng ating mga anak. My family, my disciple. Anong ang ituturo natin sa kanila kung hindi natin pinapractice yung ating pinananampalatayanan? Amen. I hope the message is clear. Amen. 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 Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos. Sa natapos po namin pag-aaral ang iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso't isipan ng bawat sa puso amin. O God, maraming salamat po, Diyos, sa mga salita niyo. Pinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala po namin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung saan bahagi man tayo, kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan ang ating kinatatayuan na tayo makipag-usap sa Diyos?